Alright, so magandang gabi po sa ating lahat. Puli po tayong nagla-live para po sa ating Our Daily Words of Encouragement ngayon pong August 13 ng Huwebes mga kapatid. At tayo po ay manalangin before we read our text tonight. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong pag-iingat, paggabay sa maghapon hanggang sa oras pong ito. Muli kaming bigyan nyo ng wisdom upang mag-aral ng inyong salita at may mapulot po kami na words of encouragement at mga prinsipyo ninyo o Diyos na magagamit muli namin sa aming buhay Kristiyano. Patawad po sa lahat ng kasalanan at pagkukulang, Ama. Ito pong aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dito muna po tayo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse number 12. Ano po hanggang 22. The Bible says, verse 12, "And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you." So sabi ng ito po sulat ni Apostol Pablo sa church po sa Corinth, at ini-encourage po sila, ina-admonish po sila na sabi ng Bible ay to esteem, verse 13, "and to esteem them very highly in love for their work's sake." So kaya nga po yung mga tumutulong po sa atin na lumago spiritually mga kapatid, ay sabi ng Biblia dito ay pasalamatan natin sila. Esteem them very highly in love. Mahalin natin sila because they are helping us to grow spiritually. At sabi ng Bible, "And be at peace among yourselves," para meron kayong kapayapaan sa inyong mga sarili. Verse 14, "Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, and be patient toward all men." Napagandang exhortation po ito na sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na warn them that are unruly, yung mga hindi gumagawa ng tama. Kumbaga yung mga nalalayo na sa Diyos, yung mga na papalayo na doon sa direction ng Diyos na dapat nandoon sila. So kaya nga warn them that are unruly, yung mga kumbaga sa koloksyal na salita ay pagewang-gewang kanilang Christian life. Warningan nyo sila. Sabi ni Apostol Pablo po dito, at comfort the feeble-minded, yung mga mahihina, yung mga kumbaga mahihina ang kanilang kalooban. Comfort them, madaling ma-discourage. Comfort them, sabi ni Apostol Pablo. Kaya po tayo may Our Daily Words of Encouragement, mga kapatid. And support the weak, yung mga mahihina naman ay suportahan sila. Hanggang sa kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa na gumagawa, lumalakad sa katotohanan ng salita ng Diyos. Habang hindi pa nilang kaya, parang bata po na nag-aaral pa lang maglakad, support the weak. Hanggang sa makapaglakad po sila sa sarili nilang paa, mga kapatid. Be patient toward all men, sabi pa ng verse number 14. Maging pasensyado sa lahat ng mga tao. Sapagkat po napakahalaga itong karakter na ito, na tayo po ay merong pagpapasensya sa lahat ng tao. Alright? Para sa ganon, hindi tayo madaling magsawa, madaling mainis, madaling mag-give up sa pagdi-disciple ng mga tao. Kumbaga hindi mo madaling iwanan yung na-soul winning mo, yung dinidisciple mo. Hindi mo siya madaling talikuran, kundi be patient. Kahit slow learner lang yan, be patient, pagtiyagaan sila. At sila rin po ay matututo. Magmamature din yan, parang magulang sa kanyang anak. Napakakulit ng anak, hindi nakikinig, hindi ayaw matuto, ayaw makinig. Tiyaga lang, magmamature din yan. Pag-pray lang po sila, mga kapatid. At sa verse 16, the Bible says, ito ang gawin pa ninyo, rejoice evermore. Laging meron kayong spirit na masayahin kayo. Rejoice evermore. Isipin nyo, paano tayo pinagpala ng Diyos? Paano tayo iniligtas sa impyerno? Bakit tayo ay nakakatiyak sa langit? Paano tayo naging pinagpala ng Diyos? Kaysa problema ang iniisip mo, kaysa yung mga discouragement ang iniisip mo, yung mga failure, mga past mistakes, mga nalugi sa mga nakaraan,
imbes na yung lugi, imbes na yung nakadiscourage mo ang iniisip mo, sabi ni Apostol Pablo sa kanila, rejoice evermore. Isipin nyo yung mga pagpapala ng Panginoon sa inyo. Ho, hindi lang po yung problem. Kaya nga may kanta tayo na count your blessings. 'Di ba? Name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessing. Oho. At makikita mo ang ginawa ng Diyos sa'yo. So, wag lang po problema tayo nakafocus, mga kapatid. Kundi dapat, tignan po natin yung blessing na ipinagkaloob po ng Panginoon. Tandaan mo, iniligtas ka, rejoice evermore. Buhay ka pa, rejoice evermore. Pinatawad ka ng Diyos, rejoice evermore. Binigyan ka ng mansion sa langit, rejoice evermore. Diba? Anak ka ng Diyos, rejoice evermore. May Biblia ka, may church ka, may Holy Spirit ka, at meron ka mga kapatiran, pwede tayong maging masaya. Ho, kahit wala kang pera, pwede kang maging masaya. Kahit na ikaw ay, kumbaga, yung buhay mo ay mahirap, sakto-sakto lang sa mga pangangailangan pang araw-araw, pwede ka pa rin maging masaya. Yan ang sabi ni Paul dito rejoice evermore. Oho, huwag mong isipin yung mga mistake mo, yung mga failures mo. Isipin mo yung mga biyaya ng Diyos sa'yo, lalong-lalo na po, niligtas po tayo sa impyerno. Wala na pong mas malaking blessing po dyan. Pag ikaw ay naligtas na po, at napatawad sa iyong kasalanan, ikaw na ang pinaka-blessed na tao sa lupang ito. Bakit? May langit ka At sabi ng verse 17, pray without ceasing. Oo, kaysa nalulungkot ka, kaysa kaysa nagrereklamo ka, nagmumurmur, nagko-complain sa buhay, bakit ganito, pray without ceasing. Oho, you can have a better result if you pray. If you are murmuring, walang magandang result po dyan. Kung you are complaining, hindi makakatulong po yan. Oho, if you are doubting, hindi makakatulong yan. But if you are praying, you will get a better result. Alright? Pray instead of doubting. Praying is better than doubting. Prayer is better than wondering. Prayer is better than complaining. 'Di ba? Prayer is better than gossiping. Oho, prayer is better than wasting time sa ibang tao o nakikialam sa ibang tao. So mag-pray ka na lang, mga kapatid. Pray without ceasing. Oho, hindi lang po paggising sa umaga or bago matulog. Every time. Oho, ano man ang ginagawa mo, you can pray. While driving, you can pray. Habang naglalaba ka, you can pray. Habang naguhugas ka, you can pray. Habang nakahiga, you can pray. Habang namamalansya, you can pray. Diba? Ano man ang ginagawa mo, mga kapatid, diyan po tayo kumukuha ng kalakasan sa pananalangin. Oh, more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. So, kailangan natin ng more power. Kaya nga, more prayer. Pray without ceasing. Hindi natin kailangan ng less prayer. We need more prayer. Oh, para maging malakas tayo spiritually, para kaya natin i-face lahat ng challenges sa buhay natin, para kaya po natin magpatuloy sa buhay sapagkat may mga anak po tayo may mga dinidisciple po tayong umaasa sa atin. So kaysa mag-give up ka, mag-quit ka, lumayo ka sa Diyos, pray without ceasing. Diyan po ka po lalakas, mga kapatid. Diyan ka po titibay. Diyan ka po mapapalapit sa Diyos. Diyan mo po mapoprove ang kapangyarihan ng Diyos. When you pray. Pray without ceasing. Verse 18, rejoice evermore, or in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. At lahat ng nasa iyo, give thanks. Buhay ka pa kaninang umaga, give thanks. Walang nangyari sa iyo sa maghapon hanggang sa oras na ito, give thanks. 'Di ba? Mas maraming blessing kaysa yung problema, kapatid. Huwag mong hanapin yung blessing na wala sa iyo. Huwag mong hanapin yung mga material na bagay nang wala sa iyo. Pasalamatan mo ang nasa iyo. 'Di ba? Huwag mong hanapin yung wala. Pasalamatan mo ang meron. Mabuhay po tayo sa meron tayo. May maliit kang bahay, okay lang yan, nakakatulog ka naman.
at ang gamit mo lang na sasakyan ay yung mga for example, tricycle, e-bike or ano, okay lang yan. Dadaling ka naman sa destination mo sa palengke o sa aman. Di ba? Oho, pasalamatan. Gulay ang pagkain mo, pasalamatan. Alright? At may plato ka, pasalamatan. Kutsara, tinidor, baso, di ba? Chair, table, meron kang mga ginagamit sa buhay, kahit maliit na bagay po yan. May unan ka, may kumot ka, may foam ka, pasalamatan lahat yan. Diyan po tayo magiging malakas spiritually. Alam nyo kahit, for example, mahirap ka, financially speaking, maliit ang bahay, at kumbaga mahirap ang buhay, sabihin natin ganyan. Pero, kung nasa iyo itong mga prinsipyong ito na tinuro ni Apostle Paul, mga kapatid, meron kang pag-recognize sa mga nagle-labor sa iyo. Alright? At you are supporting the feeble-minded, you are supporting the weak, you are encouraging others, di ba? Tapos you rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God. Ay, napakaganda po ng kalalabasan po niyan. Lagi kang masaya, lagi kang nagpipray, lahat po ay sa'yo blessing. Lahat po ay sa'yong nangyayari sa'yo, good or bad, seemingly bad, ay yan pa rin po ay biyaya. Bakit? Nasa iyo ang pray without ceasing, rejoice evermore, in everything give thanks, you are serving others, you are recognizing the one who helps you to grow spiritually, laboring for you. Napakaganda. Yan po ay admonition ni Paul para magkaroon po tayo ng peace of mind sa araw-araw, mga kapatid. Alright? Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo sa aming buhay ang lahat ng ito. At tunay nga, Panginoon, na kayo po ay nandyan lagi para sa amin to give us a peace of mind and live a peaceful life. Thank you. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Bless niyo po lahat ng nakikinig pa po, saan man sila dako naroon, sampu ng kanilang pamilya, sa pangalan ni Hesus. Amen. Yan po ating Our Daily Words of Encouragement tonight. God bless you all. I love you all.